Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinanggap ni Vice President Sara Duterte ang mungkahi ng mga mambabatas na magpa-neuropsychiatric test para malaman kung karapat-dapat pa siya sa posisyon. Pero yun daw ay kung magpapadrug test ang lahat ng mga kongresista at iba pang kakandidato. Nang tanungin ng bise kung may pag-asa pa silang magkaayos ni Pangulong Bongbong Marcos, mag-sorry daw muna ang Pangulo at iba pang bumabatiko sa kanya sa mga naapektuhan ng gulo sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Nakatutok si Marisol Abduraman. Wala akong problema doon. Game tayo. Kumasa si Vice President Sara Duterte sa mungkahi ng ilang mambabatas na sumailalim siya sa neuropsychiatric test. Kasunod ito ng kanyang mga kontrobersyal na pahayag noong nakaraang linggo. Tulad nagbantang ipahukay ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani at itapon ito sa West Philippine Sea. Pati ang sumagi sa isip niyang pugutan si Pangulong Bongbong Marcos sa sobrang toxic na raw ng kanilang relasyon. Pero ang pagkasal ng Vice Presidente may kondisyon. I will do 2 tests. Neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato at lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug test. Live din daw dapat ipalabas ang test kung saan kabilang siya. We call on the Philippine Medical Association, the Philippine Psychiatric Society siguro to set the guidelines para sa amin lahat. We need independent third-party hair follicle testing. That is why we are asking the help of PMA. Ngayon na, magpa-drug test tayong lahat. I'm not bluffing. Pangalan ko ang nakataya dito. Nandiyan kayo lahat, nakikinig. Tugon dyan ni House Assistant Majority Leader Representative Jay Cungon, handa rin silang mapa-drug test. Pero dapat daw ay handang humarap ang bise sa pagdinig ng Kamara. Sabi ni Vice President, nababasa daw niya ang lahat ng batikos sa kanyang mga sinabi. Unusual, unbecoming, unhinged, unstable. Sasabihin nila, crazy, lukaret, luka-luka, buang. Desperado, ma'am. Desperada. So anong ikakadesperada ko? Hindi ako maareglo. Hindi ako mabayaran ng budget, hindi ako mabayaran ng pera. Ang laki ng problema nila. Kasi ngayon, ayaw ko na tumahimik. Noon, walang nagsasalita kontra sa administrasyon. Tumugon din siya sa sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na maituturing na paglapastangan sa patay ang banta ng bise na hukayin ang labi ni dating Pangulong Marcos. Ipagdasal natin ang Pilipinas dahil we have a Secretary of Justice na hindi alam ang batas. There is a big difference between talking about desecration a body and actually desecrating a body. Nang tanungin naman kung ano ang naganay aksyon ng kaibigan niyang si Senador Amy Marcos matapos ang kanyang press ko ng Biyernes, sabi ng bise, tinext ko siya and she was cold, malamig. And then, meron siyang sinabihan na common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Pero itunuturing pa rin naman daw niyang kaibigan ang senadora. Sila ng Pangulo at iba pang bumabatikos sa kanya. May pag-asa pa bang magbabati? Mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Mag-sorry sila sa lahat ng tinir gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives hearing. Hindi lang sorry na, oh sorry hindi, pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko kung papatawarin ko kayo. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Malacanang at ng Senador Amy Marcos. Sa kabila ng mga kontrobersiya at hindi nila pagkakaunawaan ng Pangulo, nanawagan ang bise sa mga kawani ng gobyerno na gawin ang kanilang mandato at magtrabaho ng maayos. Bagay na siya raw inaasahan ng taong bayan sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.